Jaime, please, nagmamakaawa ko. Nakaluhod at magkadikit ang dalawang palad ni Pauline habang nakahangad ang ulo. Patuloy sa pag-iyak. Nagmamakaawa sa lalaking kaharap niya ngayon na madalang latigo. Awa? Ako maawa sa'yo? Maawa sa ginawa mo? Hayop ka. Pinakain kita araw-araw at binigyan ng bubong para makatulog. Tapos yun palang susukli mo sa akin. Isinumbong mo ako sa pulis. Jaime, maawa ka sa akin. Kung hindi ka sana nagsumbong, hindi mo ito matatanggap. Malakas sa latik ng latigo ang natanggap ni Pauline sa kanyang balikat. Napadaing siya sa sakit at tila mawawala ang kanyang paghinga dahil sa sakit na nararamdaman. Asawa kita, tapos magagawa mo sa akin yun? Ano nang iisipan ng mga nakakakilala sa akin na hindi kita inaalagaan? Sabihin mo sa akin kung bakit mo yung ginawa. Kung bakit ka nagsumbong sa mga pulis. Bakit ha, Pauline? Kasi ang sakit na. Jaime, hindi mo dapat ito ginagawa sa akin. Asawa mo ko. Kasal tayo sa mata ng Diyos at nangako ka. Nangako kang mamahalin mo ko at hindi sasaktan. Yan. Diyan ka magaling. Sa tingin mo hindi lumilipas ang mga pangako? Sa tingin mo bakal ako na hindi nagbabago? Napaatras si Pauline nang humakbang palapit sa kanya si Jaime. Napapikit ang babae nang mahigpit siyang hawakan nito sa pisngi. Makinig ka, Pauline. Hindi ito mangyayari sa'yo kung sumusunod ka sa gusto ko. Walang masasaktan kung naging masunurin ka lang. Pero pinagalit mo ako eh. Kaya wala ka nang magagawa. Akin ka lang at sasaktan talaga kita kapag hindi ka nakikinig sa akin. Malakas sa hinawi ni Jaime ang asawa kaya muli itong napayakap sa sahig. Ako ang mas may kapangyarihan dito, Pauline. Isa ka lang namang hamak na summa cum laude sa college. Ano ka ngayon? Wala kang trabaho. Kasi pinipigilan mo ako. Pinigilan mo ako nung nag-alok ang Singapore sa akin, Jaime. Ang sabi mo? Ibig mo bang sabihin, ako ang dahilan kaya wala kang trabaho? Hayop ka, Pauline. Muling binigyan ng mas malakas sa paglatigo si Pauline na dahilan ng pagdurugo ng kanyang binti. Napasigaw siya sa sakit at hapdi ng kanyang binti na siyang natamaan sa latigo. Magang-magana rin ang kanyang mamata sa kakaiyak na halos araw-araw niya ng pananakit ng kanyang naranasan sa kamay ng kanyang demonyong asawa. Hanggat sumasagot-sagot ka pa sa akin, hindi kita titigilan. Wala akong paki kung umiyak at magmakaawa. Tinapakan mong dignidad ko, kaya wala kang takas sa akin. Tandaan mo yan. Yun ang huling sinabi ni Jaime bago umalis sa harap ni Pauline na humihikbing pinagmasdan ng sugat niya. Pauline Edria Jimenez, 25 ang edad ng maging asawa niya si Jaime. Payapa, maganda, at pinupuri ang buhay ni Pauline noon, lalo pat siyang isa sa pinakamatalino sa bawat pag-aaral niya, elementarya hanggang kolehiyo. Ngunit nang dahil sa isang desisyon ni Pauline, dahil sa pag-ibig na siya'y nabulag, at sa katotohanang nawala ang lahat ng yon. Sa 5 buwan na bilang asawa ni Jaime, ay bugbog sarado si Pauline na hindi niya akalaing mangyayari sa kanya sa isang iglap lamang. Wala siyang mahinga ng tulong dahil ang kanyang mga magulang ay pumanaw na nung siya 21 ang edad. Wala siyang kapatid at wala siyang kontak sa mga kamag-anak niya. Gusto naman ni Pauline na humingi ng tulong sa pamilya ni Jaime, ay alam niyang mababaligtad pa rin ang kwento dahil nag-iisang anak sa mayamang pamilya ang kanyang pinakasalan. Nagsimula ang lahat ng pambubugbog nang mapagplanuhan ni Pauline na magtrabaho sa labas, makilala sa larangan ng media at ipalago ang kakayahan niya. Napakaraming pangarap ni Pauline, ngunit imbis na suportahan to ni Jaime, ay nagalit ito at doon nagsimula ang away nila na umabot sa pisikalan hanggang sa takot na lamang ang naiwan ni Pauline. Nagising si Pauline hating gabi nang makaramdam ng hapdi sa kanyang binti. Kasalukuyang nasa isang kwarto nang wala man ang bintana ang dalaga. Lock ang pinto at may pagkain ding nakahanda sa sahig. Para siyang tinuring na isang aso. Nakakulong sa kwarto umaga man o gabi at mas masahol pa sa aso ang mga natatanggap niyang pananakit. Isang sulat ang iniwan ni Jaime sa sahig at binasa yun ni Pauline. Aalis ako at uuwi mamayang 6:00 ng umaga. Huwag kang gagawa ng kalokohan kung ayaw mong tapusin na kita. Kusa na namang nanginig ang katawan ni Pauline. Galit na pinunit ng papel at sumandal sa pader. Wala na siyang luhang mailuha. Napapagod na siya kakayak sa lungkot.
Kumain na si Pauline dahil nagutom na siya. Nang makontento, ay muli siyang sumandal sa pader at tulalang pinagbasta ng doorknob. Gusto niyang lumabas, tumakbo, umalis at maglaho. Pero para sa kanya, pati yata yo'y pinagkait. Ngunit isang ideya ang kanyang naisip. Kinuha ni Pauline ang tinidor na ginamit niya kanina. Ang steel fork na hawak ng dalaga ay desperadang binali. Wala na siyang bakit kung sumakit ang kamay niya. Ang gusto niya lamang ay umalis doon. Gamit ang talino ni Pauline ay kinulikot niya ang doorknob gamit ang tinidor at sa loob ng ilang minuto, kasabay ng pagtulo ng pawis at panginginig ng mga kamay ni Pauline ay nabuksan ang pinto. Diyos ko po! Dali-daling lumabas si Pauline. Hindi siya humihinto hanggang sa marating ang labasan. Ay parang nawala ang sakala noon pa niya naranasan na kahit walang tsinelas ay mabilis na tumakbo si Pauline palabas ng bahay. Dumaan siya sa madilim na kakahuyan at wala nang pake kung saan siya patungo. Sa hindi kalayuan, tulalang tinititigan ni Pauline ng police station at base sa kanyang naaalala ay doon siya nagsubong sa ginawang pananakit ni Jaime. Ngunit ang akala niyang tutulungan at poprotektahan siya ay hindi pala. Dahil sa kapangyarihan at pangalan ni Jaime sa lugar nila, ay pinatawad dito ng mga pulis at hindi man ang hiningi ang opinyon ng inapi. Imbis na muling bumalik doon, ay hindi na nagtitiwala pa si Pauline sa mga pulis. Bangos! Bangos kayo yan! 140 kalahating kilo na! Palingalinga na naglakad si Pauline sa isang wet market. May nababangga siyang tao at napapatingin sa kanya. Sino ba namang hindi? Nagmumukhang pulubi si Pauline sa kanyang kalagayan. 4:00 pa ng umaga, pero matao na ang wet market dahil bagsakan ito ng mga isda at mura kapag bibili ka ng ganong oras dahil mas marami ang huli. Pamilyar pa si Pauline sa lugar kaya alam niya ang kanyang tinatahak. Pero sa hindi kalayuan ay napalaki ang kanyang mga mata sa gulat nang mahagilap si Jaime nag-iinom kasama ang mga kaibigan nito. Kaya walang sinayang ni segundo si Pauline na tumakbo palayo. Oh, aandar na! Isang sigaw ang kumuha sa atensyon ni Pauline nang makita ang isang truck na aandar na upang umalis. Ay tumakbo siya papunta roon at pasikretong nakisakay sa likod at nagtago sa mga kahon ng gulay bago pa umandar ang sasakyan. Sumilip si Pauline sa labas at nakita si Jaime sa huling beses. Ipapangako ko, hindi mo na ako mahanap ang muli. Niyakap ni Pauline ang kanyang mga tuhod katabi ng mga gulay na nasa kahon. Hindi niya alam saan siya patungo, pero alam niyang malayo ito sa gulo. Hoy! Hoy! Gumising ka! Nalimpungatan si Pauline nang may tumapik sa kanya. Saglit pa siyang nagulat dahil umaga na at nasisang lalagyan ng mga truck ng gulay na siya. Nasaan ako? Hoy iha! Anong ginagawa mo sa sasakyan ko? Magnanakaw ka ba ha? Po, hindi po. Wala pong kinuha. Nasaan po ba ako? Anong lugar to? Sinasayag mo ang oras ko iha. Lumabas ka na dyan bago pa mag-init ang ulo ko sa'yo. Dali-daling lumabas si Pauline habang napapailing naman ng driver na nagpaalis sa kanya. Manong, pwede bang malaman kung nasan ako? Sumakay ka basta-basta sa sasakyan ko tapos hindi mo alam saan ka patungo? Tsaka bawal yung ginagawa mo. Napasikretong pagsakay. Pasalamat ka. Pagpapasensyahan kita ngayon. Dahil mukha kang maawa. Kasi po, pinutol ni Pauline ang mga sasabihin niya nang mapagtantong hindi niya pwedeng sabihin sa ibang mga nangyari sa kanyang buhay. Wala siyang kailangang pagkatiwalaan. Mahabang kwento po. Sige na po, sabihin niyo na po sa akin kung nasan ako ngayon. Buntong hininga na tumingin ang driver sa kanya habang buhat-buhat ang isang kahon ng kamatis. Nasa Camarines Sur ka iha. Napamulat ang mga mata ni Pauline sa gulat. Hindi dahil sa takot, kundi sa saya. Dahil napakalayo ng narating niya. Talaga po? Nasagot ko ng tanong mo. Umalis ka na. Salamat po. Maraming salamat. Abot niya ang ngiti ni Pauline dahil ang layo ng tahak niya. Napunta na siya sa Camarines Sur sa Bicol at masayang-masaya si Pauline dahil hindi na siya mahuhuli pa ni Jaime. Patuloy lamang sa paglalakad si Pauline na kahit pinagtitingin siya ng ibang tao ay wala siyang pake. Nagmumukha siyang baliw at pulubi sa mga ngiti niya at gusot-gusot na suot pero ang importante ni Pauline ay nakaalis na siya. Sa galakindaan ng kanyang paglalakad ay biglang tumunog ang kanyang tiyan.
Masakit na ang init ng araw at sumabay pang tiyan niyang nagugutom. Sa bawat pagdaan ni Pauline sa masasarap na pagkain ay mas nagugutom at nauuhaw siya, pero hindi niya alam kung saan patutungo. Wala siyang kakilala. Ayaw niya ring magtiwala agad kapag nanghingi ng tulong. Dahil sa patuloy na pagiging tulala ni Pauline sa masasarap na pagkain, habang naglalakad ay hindi niya napansing dumaan siya sa isang kalsada at sa hindi inaasahan ay nabangga siya ng isang sasakyan. Maswerte dahil natumba lamang si Pauline dahil kaagad na nakahinto ang sasakyan, pero nasaktan pa rin siya roon dahil sa magaspang na kalsada. Tumayo ng kusa si Pauline at kasabay naman doon ang paglabas isang lalaking gulat na gulat. Nakasuot ito ng disenteng suit na masasabi mong nagtatrabaho sa isang opisina. Are you okay, miss? I'm very sorry. Hindi agad kita nakita. Pinagpag ni Pauline ang kanyang braso at may gasgas doon, pero wala naman itong para sa kanya dahil mas masakit pang nakuha niyang panlalatigo kay Jaime. Shit, I'm very sorry. Do you want me to bring you to the hospital? Huwag na po. Aalis na lang sana si Pauline dahil may mga taong pinagtitingnan na siya at ayaw niyang may makakilala sa kanya roon, pero bigla na namang tumunog ang kanyang tiyan. Mas malakas ito ngayon. Napatingin ng lalaking nakabangga sa kanya dahil rinig niya rin ito. Are you hungry, miss? Wala lang to. Ganito na lang, miss. Ililibre kita ng makakain mo ngayon, lalo pat nakagawa ko ng kasalanan sa'yo. I hope you won't decline. Ang sarap. Hipon ba to? Sarap pa. Mag-isang kausap ni Pauline ng sarili. Isang mesa at puno ng pagkain ang in-order ng lalaki. Punong-puno ang bibig niya dahil totoong gutom na nga siya sabay pa ng masarap na pagkain at malamig na inumin. Hinay-hinay lang. Saglit na napahinto si Pauline nang dumating ng lalaking nanlibre sa kanya. Umalis ito saglit dahil may bibilhin daw at ngayon nakabalik na. Ilang minuto lang din ay nabusog na si Pauline. Paunti-unti lamang ang kinakain niya habang nakasandal ang likod sa upuan. Salamat ha. Totoong gutom na talaga ako eh. Base rin sa balakas sa tunog kanina. Halata naman. By the way, here. Isang paper bag ang binigay ni Gavin kay Pauline na walang ideya kung ano yon. Ano ito? Binilhan kita ng damit. Gusto tan madumi ng damit ngayon tsaka pinagtitinginin ka ng ibang mga tao rito. Kaya mas mabuting magbihis ka na muna. Napatingin si Pauline sa kanyang sarili at tama nga siya. Sa tingin ko, okay na mga ginawa ko para mapatawad mo ako. Sana hindi na to umabot sa pulis. By the way, I am Gavin, owner of Gloss Company. Nice meeting you. Nagdadalong isip si Pauline kung ialok na rin ang kanyang kamay na naghihintay na. Pero napaisip si Pauline na hindi naman masama kung sasabihin niya lamang ang kanyang pangalan. Pauline ang pangalan ko. Pagkatapos kumain ay pumunta ng banyo si Pauline. Nilinis ang kanyang sarili at mukha. Medyo mahapdi pa rin ang sugat niya sa binti na gawa ng latigo at hindi niya aasahang may bandage na kasama ang paper bag kaya nilagyan niya ang kanyang sugat. Napatitig si Pauline sa salamin nang makita ang kanyang sariling nagmumukha ng tao. Hindi na magulo ang kanyang buhok at hindi na palaging gusot at marumi ang damit niya. Nagmumukha na siyang disenteng babae. Sir Gavin! Napalingon si Gavin sa kanyang gilid at nahagilap ang isang babaeng may makinis sa balat, mahabang buhok at hindi may tatangging may natatanging kagandahan ito. Excuse me? Sino ho sila? Biglang napakunot na si Pauline, sabay turo sa kanyang sarili at muling sinabing pangalan. Pauline? Ikaw yan? Ako po to, sir. Mabuti naman. Hindi pa rin makapanawala si Gavin dahil ang layo ng pinagbago ng dalaga. Happy to see you in that dress. Salamat po. Hindi naman sa nangingialam ako sa personal na buhay mo, no? Pero, may kamag-anak ka ba rito? Magulang, kapatid, kaibigan, o kahit boyfriend? Umiling-bilang sagot si Pauline. Totoong wala siyang kakilala sa Camarines Sur. Phone, wala ka rin ba? Wala po. How come you look so calm right now? Yun din ang napapatanong ni Pauline sa kanyang sarili. Bakit masaya pa rin siya at wala siyang kakilala roon at hindi alam kung saan matutulog mamayang gabi? Isang sagot lamang na isip ni Pauline. Ito ay malayo na siya sa pang-aabuso ni Jaime. Kaya pala,
Kahit kanina, awang-awa ako sa'yo eh. Saan ka na pupunta ngayon? Kung naawa po kasi sa akin, mas mabuting tulungan po ninyo ako. Napakurap si Gavin sa saan ng dilaga dahil hindi niya inaasaang taas noon niyang itong sasabihin. Base sa card na nakalagay, CEO po kayo sa Gloss Company at base sa pagkakalam ko, ang isang CEO ay hindi busy sa buhay na minsan hindi na nakakapaglinis ng kanilang tahanan. Kahit ang suot ng necktie ay nahahalatang pagmamadali po kayo. Napatingin si Gavin sa sarili niyang necktie at kaagad yung inayos. Anong ibig mong sabihin? Hinuhusgan mo ba ako ngayon? Hindi naman po. Gusto ko lang sabihin sa inyo na kaya kong maglinis ng bahay at ayusan kayo ng necktie araw-araw. What? Gawin niyo po akong kasambahay. Gagawin ko pong lahat. Tuluyan ang nakatigilan si Gavin habang si Pauline ay baka sa mga matang pagiging desperada. To frankly say, he got the nerves and the standard that I needed, Miss Pauline. Pangiting sumagot si Pauline nang maintindihan ng pinapahiwatig ng CEO. If that's so, you are accepted. Gavin Dominic Francisco, nagmamay-ari ng isang kumpanyang Gloss Company. Pangalawang anak sa tatlong magkakapatid ng mayamang pamilyang Francisco. Pogi, mabait, matulungin, at masipag si Gavin. Kaya sa edad 20 hanggang siya'y 27 ngayon, ay isa na siyang successful business owner. This will be your room. Napang pinagmabasta ni Pauline ang buong magiging kwarto niya. Hindi ito kalakihan at hindi rin maliit. May bintana, kama, cabinet at salamin ito. Malayong malayo sa kwarto niya noong nagbistulang kulungan. Is there something wrong? You don't like it? Gusto ko po. Gustong-gusto ko po, sir. Maraming salamat po. Actually, ang kwarto na to ay isa na unang kasambahay. Kaso may naging problema kaya umalis na. Ang totoo ninakawan ng kalahating milyong halaga na relo si Gavin sa nauna niyang kasambahay at nang malaman niya yon ay hindi siya nagdalawang isip na paalisin ito. Nilibot ni Gavin si Pauline sa paligid. Malaki ang bahay at mahalimuyak sa labas dahil may mga puno tanim. Kailan po bang mag-isa rito? Yeah, I leave her alone. At yung sinabi mo kanina sa my store, natamaan ako ron. Wala na nga talaga akong oras maglinis. Kung gano'n, ako na pong bahala. Kung pwede, simulan ko na po ngayon. May labahan po ba? That would be too early. Come with me to my office. I'll be giving you some details. Tumango bilang sagot si Pauline. May opisina si Gavin sa kanyang bahay at magkarap na nakaupo ang dalawa habang may masang pagitan. Saturday and Sunday, I'll be working home kaya nandito ako ngayon. While weekdays from Monday up until Thursday, I'll be working at my company. Nilista yun ni Pauline upang hindi niya malimutan ng schedule ng boss niya. Sa Friday po? I'll be out of town. I have a business collaboration in Singapore, that's why. Singapore? Nang marinig ang bansang yun, ay tila lumiwanag ang mga mata ni Pauline. Ang pangarap niyang bansa. Ang bansang gustong-gusto niyang puntahan. Why? Is there something wrong? Wala po. I just remember something. If that's so, let's continue. Nagpatuloy ang mga pahayag ni Gavin patungkol sa kanyang schedule araw-araw at mga kailangang gawin ni Pauline sa loob ng bahay. Do you know how to cook? Kaagad ay tumango-tangong si Pauline. Kahit ang totoo, ay 5 buwan na siyang hindi nakakapagluto. Pero kakayahan niya lang ito kapag nag-aral at naghanap ng ideya at maaalala niya ito kaagad. At ayaw niya rin magkaroon ng pagsisisi ang magiging boss niya na kinuha siya. If that's so, can you cook for me? Oo naman po. May mga allergies po ba kayo? Ililista ko po. Wala naman. Thank you for asking. Halos 10 minutong naging orient bago sinimulan ni Pauline ang mga gagawin. Naglinis siya ng binana dahil medyo maalikabok ito at nagmop din siya ng sahig para mas malinis ito at kikinang. Sa kabilang banda ay nasa kwarto si Gavin. Hawak-hawak ang mamahaling singsing at nagdadalawang isip siya kung gagawin niya ba o hindi. Ang plano niya ay ibibigay ang mga damit kay Pauline ipapalaban niya at sa isang damit niya ay maglalagay siya ng singsing na worth 1 million at titingnan niya kung isasauli ba ito ni Pauline o isesikreto. Ayaw ni Gavin ang niloloko siya kaya kahit magaan naman sa loob niya si Pauline ay kailangan niya pa rin itong gawin. Here, pasensya ka na.
Medyo maraming lalabhan mo ngayon ha. Wala pong problema. Pangiting kinuha ni Pauline ng isang basket ng mga damit upang labhan ang mga yun. Habang si Gavin ay nagpatuloy sa kanyang trabaho at may konting konsensyang nararamdaman. Pero para ito sa kabutihan niya kung karapat-dapat bang pagkatiwalaan si Pauline kahit wala siya sa bahay. Alas 8 na ng gabi nang matapos si Gavin sa kanyang trabaho. Paglabas niya ay naamoy na agad ang nakakatakam na amoy ng pagkain. Mabilis ang kanyang paglalakad hanggang sa makarating sa kusina. Good evening po, sir. Nagluto po ako ng kare-kare, tsaka pusit. Kaunti na lang po to. Sure. Parang batang natatakam ng upo sa upuan si Gavin. Hinihintay na maluto ng pagkain. Eto na po. Daladalang isang lutuan at kasabay doon ang paglabas ng usok sa nakakatakam na pagkain ay kaagad na sumandok si Gavin. Sana magustuhan niyo po. Napahangad si Gavin nang makitang nakatayo sa harap niya si Pauline. What are you still doing? Po? Come eat with me. Hindi po. Dapat nauunang amo kasi sa kasambahay. Well, that's not my thing. Come eat with me. Ikaw kayang nagluto. Wala nang nagawa si Pauline nang alukan siya ng upuan ni Gavin. Sabay silang kumain habang may kwentuhan namang nagaganap hanggang sa napunta sa personal na katunungan ng usapan. Saan ka nga pala galing, Pauline? Nung una kita nakita, parang hindi ka taga rito. Natigilan sa pagkain si Pauline nang tanungin niyo ni Gavin. Nagdadalong isip siya kung sasabihin niya pa o hindi. Napansin ni Gavin kaya kaagad niyang inibang usapan. If you can tell me, it's okay. I understand you and your privacy. Pasensya ka na. Kasabay naman doon ang pag-ring ng phone ni Gavin kaya kinuha niya yon at umalis muna saglit sa hapagkainan. Yes, napatawag ka? What? Paano nangyari yun? Ang kumakain na si Pauline ay napalingon kay Gavin dahil parang may nangyaring hindi maganda. Kakacheck ko lang kanina sa sales and now, what the hell happened? Bug? Really? You've been telling me that reason 3 times already. Kapag hindi mo pa nalaman ang talagang dahilan ng pagbaba ng sales, malalagot kang nasa Financial Promotion Department. Understood? Galit na kinall-ended ni Gavin at mabigat na naglabas ng buntong hininga bago bumalik sa pagkainan. Sorry about that. May problema lang sa kumpanya. Okay lang po. Nakakapagod nga pala talagang maging CEO. Yes, indeed. But as time goes by, nagiging normal ang problema sa kumpanya. Kailangan talagang pag-isipan ng solusyon. Matapos ang kanilang hapunan, ay nagpahinga na rin sila sa kanilang kwarto. Tulalang pinagmasdan ni Pauline ng kisame. Ngayon ang unang gabi na walang gulo sa kanya, kaya pangiti siyang pumikit hanggang sa nakatulog na siya. Ngunit sa kabilang banda, ay siya namang galit ang nararamdaman ni Jaime. Nagsisigaw siya at malakas sa tinapon niya ang vase sa sahig. Puno na ng bubog ang bahay niya pero hindi pa rin naglaho ang galit niya nang umuwi siya kanina na bukas ng pinto at wala na si Pauline. Pauline, magbabayad ka sa ginawa mo. Hahanapin kita at hindi kita titigilan. Nagmamadaling kinuha ni Gavin ang kanyang bag at susi ng sasakyan habang si Pauline ay nag-aalala ring pinapanood siya dahil late siyang nagising at may early meeting sila ngayon kaya kahit breakfast ay hindi na nakakain si Gavin. I'm going now. Bye. Sir Gavin, kumain muna kayo. Hindi na natuloy ni Pauline ang kanyang sasabihin dahil nakalabas na si Gavin. Pinagmasdan niyang binatang nagmamadaling sumakay ng sasakyan at pinaharurot ito. Pero nang makaalis si Gavin, at saka lamang din naalala ni Pauline ang baunan niya. Diyos ko, minamalas nga naman oh. Ang lunchbox na baon sana ni Gavin ay hindi niya naibigay at dahil ayaw ni Pauline na maging lousy sa trabaho, ay nagbihis muna siya at dinilang baunan kasamang isang bagay na isa sa ulo niya kay Gavin. Alam niyang address ng binata at nagpapasalamat din siya dahil binigyan siya nito ng pocket money para raw sa emergency at tama nga, kailangan niya ito. Taxi! Dali-daling sumakay si Pauline at sinabing lokasyon ng gloss company. Dahil sa company car na dala ni Pauline ay kaagad din siyang nakapasok doon papunta sa 7th floor dahil guest card pala kapag may ganun kang card. Kaya laking pasasalamat ni Pauline na binigyan siya nito ni Gavin. Sa hindi kalayuan ay kaagad niyang nakagilap si Gavin na nakaupo sa isang swivel chair. Seryosong mukha nakaharap ang laptop. Natatakot man at kinakabahan ay lumapit siya roon.
Pauline? What are you doing here? Ang baon niyo po for lunch, nakalimutan kong ibigay. Saglit na nagulat si Gavin dahil hindi niya inaasahang paglulutuan siya ni Pauline at pumunta pa talaga ito para ibigay sa kanya. Thank you. Pasensya ka na kanina ah. Nagmamadaliin talaga ako eh. Okay lang po. Oo nga po pala. Isa inyo po pala yata to. Tuluyan ang natigilan si Gavin nang inabot ni Pauline ng isang singsing. Yun ang singsing na itensyon niyang inilagay sa kanyang damit kahapon. Nakita ko po yun sa damit nyo. Mabuti na lang po, hindi nasali sa paglaba. Thank you. Doon, sa lahat ng pinapakita ni Pauline ay kusang nagtiwala si Gavin sa dalaga. At masaya siya na wala itong intensyon sa kanyang yaman. Sir Gavin! Natigil ang usapan ng dalawa nang isang office worker ang pumasok habang may pag-aalala sa mukha. Sir, mas bumababa ang sales ngayong araw. Dumarami na rin nag-comment about the product. Ito po. Napatingin din si Pauline sa screen dahil sa kuryosidad dahil kahapon niya pa talaga narinig ang problemang yon. Tawagin mong promotion department. ASAP. Yes, sir. Iniwan doon ang laptop na dala ng worker kaya kitang-kita ni Pauline ang screen. Pauline? Quality over quantity. Yan po ang kailangan niyo para mabalik ang sales. Natigilan si Gavin at napatingin kay Pauline. Anong ibig mong sabihin? Tinuro ni Pauline ang screen at seryosong pinagmasdan nito. Base sa poster, okay naman eh. Pero kapag ibibase natin sa rates at comments ng customers, walang silbi ang dami kung hindi naman po kalidad. Dito naman po sa color analysis ng bawat produkto, hindi masyadong catchy ang product nasa kulay. Mas mabuting pag-aralan pa po ang color match dahil isa sa mga nakakapag-akit ay yung kulay. Better din po gumawa ng video ads dahil doon mas naiintriga ang mga customers kapag may nakikita silang gumagalaw. Tuluyan ang natulala si Gavin sa mga sinabi ni Pauline na walang kamalay-malay. Malaki na palang magiging papel sa kumpanya. Are you a business owner? Hindi po. Nag-aral lang po sa larangan ng business. Work with me, Pauline. Po? Nagsuggest na naman po ako ng mga nalaman ko kaya... It wasn't just a suggestion. It's a help to maintain a good sales in my company. So, I'm asking for your agreement. Be one of my companion. Sabay abot ng kamay ni Gavin, habang si Pauline ay hindi makapaniwala. Para siyang binagsakan ng biyaya na sa simpleng mga suggestions na lamang ay makakapagtrabaho na siya sa isang kumpanya. Here, congratulations. Tangiting inabot ni Gavin ng isang pin kung saan nakasulat ang pangalan doon ni Pauline at sa baba ay nakasulat na Finance Officer. Finance Officer? Base sa pagkakalam ko po, ang department ito ay mas mataas kaysa sa ibang department. Yes, kaya inilagay kita riyan. Also, may access ka rin sa promotion department. Dumadaan kasi sa inyo bago ma-approve sa akin kaya dyan kita nilagay. Abot tayo ng ngiti ni Pauline dahil hindi niya itatangging pangarap niya to. Kaagad niyang pinigilan ng sariling maging emosyonal pero napansin kaagad yun ni Gavin. Pauline, are you okay? Maraming salamat po. No worries. Ang totoo, I found lots of potential from you. Mula sa pagiging honest, straightforward at confident. You deserve that spot. Ang noon pa niyang pangarap, ang maging malaking parte ng isang kumpanya, ay hinay-hinay niya nang naaabot sa tulong ni Gavin. Mas naging masaya rin si Pauline na naging close niya agad ang mga kasama sa department. Kaagad siyang naka-adapt sa paligid at niintindihan ang mga kakailanganin na gawin. Sa kabilang banda, ay nakangiting nakaupo si Gavin sa kanyang swivel chair. Ang kakapasok na co-manager niya sa kumpanya ay nagulat sa abot tagang ngiti ng kaibigan. Ang saya! Nabalik sa wisyo si Gavin at kaagad na umastang walang nangyari. Naparito ka. Some announcement from Visayas branch. Here. Thank you. Oo nga pala, nabalitaan ko may bagong member sa financial department. Kakilala mo? Nakita ko kayong magkausap kanina eh. Oh, si Pauline ba? Yeah, she's my friend. Actually, she has big potential here in our company. That's why kinuha ko siya. Also, you know what? I didn't expect that her suggestions were very accurate. Kasalukuyan ko na nga ang pinapagawa sa promotion department eh. Everything she said will really help the company. She's smart, confident, name it all. Napag-cross ang dalawang brasong kaibigan ni Gavin at siningkitan siya ng tingin. What? May mali ba sa sinabi ko? Nagtanong na naman ako kung kakilala mo siya, pero ang sinagot mo, parang buong autobiography na ni Pauline. Nakahalata ka na, Gavin ha?
What? Come on. I'm just proud. Kasi in love ka. Natigilan si Gavin sa tanong ng kaibigan. Oh, stop it, Prince. Naibigay mo na kailangan mong ibigay. Umalis ka na. I still have something to do. Basta bro, bilang kaibigan mo, support ako sa kung saan ka masaya. Hayaan mong buksan mo ulit ang puso mo sa panibagong pag-ibig. Niloko ka man noon, sana hindi na ngayon. Masaya ako para sa'yo bro. Sa mga huling sinabi ng kaibigan ni Gavin ay nanatili ito sa kanyang utak. Napagtanto niyang tama ang kaibigan at base sa mga inaasta niya ay may nabubuo na at yun ay ang nararamdaman ni Gavin para kay Pauline. Hindi niya na itatago sa sariling may gusto na siya sa dalaga na kahit 2 araw pa lamang silang magkakilala ay kusang nahulog na ang kanyang loob. Ito'y dahil sa kung paano naging makatotoo si Pauline sa kanya. Biktima ng panuloko ng ex-girlfriend si Gavin pero kusang nanlambot ulit ang puso niya kay Pauline na hindi niya pa masyadong kilala kaya ay sekreto niya na lamang ang nararamdaman sa dalaga. Kinakabahan ako, Sir Gavin. Sure na po ba kayong gagawin natin? Pauline, makinig ka. Wala kang dapat ikabahala. Tsaka, kaya mo yan. Naniniwala ako sa'yo. Kakayanin ko po. Good. Now let's go. Sabay na pumasok silang dalawa sa meeting room kung saan si Pauline ang magbibigay ng meeting sa 3 department sa kumpanya. Haharapin niya ang kapwa katrabaho upang ipahayag ang kanyang mga ideya. And that's all for this meeting. Thank you so much. Napuno ng palakpakan ng buong meeting room, hindi yun inaasahan ni Pauline. Dalang akala niya, hindi to magugusto ng mga nakikinig, pero lahat sila namangha sa mga gandang ideyang pinahayag niya. Sabi ko sa'yo, di ba? Maraming salamat, sir. Naniwala po kayo sa akin, kaya nandito ako ngayon. Napatitig si Gavin kay Pauline na abot tenga ang ngiti. Pati rin siya'y nahahawa sa ngiti ng dalaga. Thank you also for making things possible, Pauline. Again, welcome to Glow's company. Inabot ni Gavin ang kanyang kamay at ganun din si Pauline. Thank you, Sir Gavin, and to the Glow's company. Sa kalagitnaan ng pag-shake hands at pagtitigan nilang dalawa, ay isang malakas na sigaw ang nagpalingon sa halos lahat ng nandoon, lalong-lalo na silang dalawa. Gavin! Isang babaeng may katangkaran at kagandahan ang siyang sumigaw sa pangalan ng binata. Naglakad dito palapit at sa hindi inaasahan ng lahat, lalong-lalo na kay Pauline, ay biglang yumakap ang babae. Karina? Mabilis na hinawi ni Gavin ang yakap ng babaeng nagangalang Karina, habang si Pauline ay napako sa kinatatayuan niya. Gavin! Na-miss kita. I really miss you, baby. Karina, stop. Why? What's wrong? Let's talk privately. Diretsong hinila ni Gavin ang braso ni Karina, paalis, habang si Pauline ay naiwan doon at pinagmasdan ng dalawang pumasok sa mismong opisina ni Gavin. Hindi niya alam pero kung may kunong naramdaman si Pauline, hindi niya nagustuhan. Pero pinagwalang pansin niya lamang yun. What are you doing here? Binibisita ka? It's been 5 months, Gavin. 5 buwan kitang hindi nakita. Kaya I really missed you. Akmang muling niyakap sana si Karina, pero kaagad itong pinigilan ni Gavin. What do you think you're trying to say, ha, Karina? And what do you think you're doing? We are now nothing. Tapos na tayo. Kaya bakit umaasa ka ngayon na parang tayo pa? Kaya nga ako narito to say sorry because I want to take you back. No way I am letting you take me back. Wala na tayo. And you better stop your plan now. Kung hindi, makakalaban mo talaga ako, Karina. Now get out of my sight. Get out of my company. Fine, aalis ako. Pero itong tandaan mo, I will still do my best to get you back, Gavin. Padabog ng naglakad paalis si Karina at napahilot sa noo si Gavin dahil hindi niya aakalaing dumagdag pa sa mga iniisip niyang babaeng kinamumuhian niya. Ang babaeng muntik nang sumira sa kanyang negosyo dahil sa panuloko nito sa kanya noon. Nang gumabi na, natapos na rin sila sa trabaho. Excuse me, have you seen Miss Pauline? Nako, kaalis lang Sir Gavin. Okay, thank you. Mabilis ang paglalakad ni Gavin hanggang sa marating ang parking area kung saan nakaparada ang kanyang sasakyan at kaagad siyang nagpaharurot palabas at nagbabaka sakali pa siyang maaabutan si Pauline. Sa kabilang banda ay mag-isang naglalakad si Pauline. Tahimik lamang siya habang tinatahak ang daan hanggang sa may biglang bumusinan sa kanya sa likuran kaya napalingon siya. Pamilyar sa kanyang sasakyan
at totoo ang hinala niya nang huminto ito sa kanyang harapan at binaba ang salamin. Sir Gavin? Sakay na. Po? O wag na po. Baka kasi... Baka ano? Baka po makita ni Ma'am Karina na may nakasakay na babae sa sasakyan po ninyo. Pero nakatira tayo sa iisang bahay, Pauline. Kahit na po, baka maging issue. Pauline, listen to me. Karina and I are nothing. We don't have any relationship, Pauline. She's not my girlfriend at hindi ko siya nililigawan. I hope that clears your mind. Nang magpaliwanag si Gavin, ay hindi na nang matigas si Pauline. Kaya isa rin talaga yun sa gusto niyang malaman. Ayaw niyang gumawa ng gulo. Naging tahimik ang biyahe pero hindi makatiis si Gavin, kaya nagsalita ito. Pasensya ka na pala kanina. Iniwan kita sa kalagitnaan ng pag-uusap natin. Wala naman po kayong kasalanan doon. Anyway, congratulations again to your success. I am moving forward to your journey to my company, Pauline. Salamat po, sir. Nagkaroon ulit ng katahimikan, pero dahil sa kuryosidad ni Pauline, ay hindi niya napigilang magtanong. Sir Gavin, kung asabi ninyo hindi niyo girlfriend at hindi niyo rin nililigawan si Ma'am Karina, kung gano'n, magkaibigan po kayo? Nope, not even a friend. Karina is my ex-girlfriend. Nagulat ng konti si Pauline sa pahayag. I ended our relationship when I found she is playing with my feelings. I'm the one who ended it up. Buiset! Pabagsak na binaba ni Karina ang hawak ng isang bote ng alak. Kasalukuyan siyang nasa isang bar kasama ang mga kaibigan niya. Oh, kalma ka lang girl. Akala mo naman end of the world na. Talagang end of the world na kapag hindi ko magawang mabalik sa akin si Gavin. Paano yan? Pinagtabuyan ka na. Then I'll do everything. Kahit lumuhod pa ako sa harap niya, gagawin ko. Baka ayaw na sa'yo kasi may iba na. What? Baka may iba na. Di aalamin ko kung sinong babaeng yan. And I will make her life miserable. And what? Kukunin ko si Gavin. And I will get everything from him. Desperada ka na talaga para sa pera, no? Oo naman. At aangkinin ko yung lahat sa kanya. Watch me. 2 linggong lumipas ay biglang tumaas ang sales ng Gloss Company. Makikita talagang sa buong team, lalong-lalo na kay Pauline, sa kanyang ideyas ang nangyaring yun. Kaya nagkaroon ng konting salo-salo sa buong kumpanya. Cheers! Cheers! Sila lamang dalawa ni Pauline ang nasa opisina ni Gavin, nasa labas ng iba at naglalasing na habang sila ay pinapanood ng magandang tanawin mula sa salamin ng bintana. Thank you for everything you did to our company, Pauline. Hindi po mangyari ang lahat ng to kung hindi po kayo nagtiwala sa akin. Huwag ka mag-alala. Mas tatasan ko pang sweldo mo. Ang totoo po niyan, sir. Plano ko lang po ang manatili sa inyo sa 11 buwan lamang. Natigilan si Gavin sa sinabi ni Pauline. Totoo, yun talaga ang plano niya. Noong naging kasambahay siya. Pero ngayon, isa na akong finance officer sa kumpanya niyo at naipakita ko rin ang pangarap ko noon pa lang. Ayoko na pong umalis. Napangiti si Gavin sa saading dalaga. Thank you for realizing those. Huwag ka mag-alala. Kung hindi man nakita ng mga taong kasama mo na ng kagandahan na mayroon ka, dito sa Gloss Company, open ka para sa amin, Pauline. Nagkaroon ulit ng katahimikan sa dalawa. Muling napatingin si Pauline kay Gavin at napagtantong kailangan niya rin sabihin kung sino nga ba talaga siya noon. Sir Gavin, may sasabihin po ako. Ano yun? Ang totoo po, tumakas ako. Tumakas ako mula sa ex-husband ko. Ex-husband? Pasensya na sa inyo kung ngayon ko lang sinabi. Did you left him? Para sa kaligtasan ko, opo. Biktima ako ng pang-aabuso. Hinawi ni Pauline ang suot niyang palda at pinakita kay Gavin ang marka ng latigo sa kanyang binti. Hindi makapaniwala si Gavin na ang babaeng kaharap niya ay ganun palang sinapit noon. Halos araw-araw, nilalatigo niya po ako. Hindi ako pinapalabas at kinukulong na parang aso. Kusang tumulo ang mga luha ni Pauline sa nakaraan niya. Kusang napakuyom ng kamao si Gavin sa galit na nararamdaman nang makitang umiiyak na si Pauline. Sa totoo lang, sa loob na 5 buwan ng pagtitiis ko, ngayon ko lang naramdaman ang maging masaya. Pauline, sabihin mo sa akin, anong pangalan niya? Kailangan natin siyang ipakulong. Wala siyang karapatan para gawin yun sa'yo. Pero wala pa akong ebidensya.
Mayaman ang pamilya niya. Kilala siya sa kanilang lugar. May araw na nagsumbong ko sa pulis pero sa huli walang nangyari. Ayoko maulit yun. Ayoko na. Mas humagulgol ang iyak si Pauline dahil sa trauma na naranasan. Kusa naman siyang niyakap ni Gavin. Mainit ang yakap nito na tila nagpalambot sa puso ng dilaga. Pauline, tutulungan kita. Gagamitin ko lahat ng koneksyon na meron ako. Mapatunayan lamang na guilty ang baliw na yun. Kahit bago lang tayo nagkakilala, pinatunayan mo sa akin ang tunay na tiwala. Kaya sana, hayaan mo kung tulungan ka. Dahil doon, mas nagkaroon ng lakas ng loob si Pauline na magpatuloy sa lalangan ng buhay. Good morning po, Sir Gavin. Nakangiting nagluluto ng umagahan si Pauline. Napangiti din si Gavin dahil sa ngiti ng dalaga. Good morning din, Pauline. Teka lang, Sir Gavin. Konti na lang po to. Pakukuluan ko lang tong sabaw tapos, aray! Ang kagigising na si Gavin ay kaagad na alarma nang biglang napaaray si Pauline. Kaagad niyang nilapitan ng dalaga na ngayon ay hawak-hawak na ang daliri nito. Pauline, what happened? Ay, napaso lang po. Okay lang po ako. Let me see. Hinawakan ni Gavin ang kamay ni Pauline. I have an ointment here. Kinuha ni Gavin ang ointment sa isang cabinet at muling hinawakan ang kamay ng dalaga para lagyan ng ointment ang daliri. Napakalapit ang mga katawan nilang dalawa habang nakahawak ang malaking kamay ni Gavin kay Pauline. Pauline, just call me Gavin. Napahangad si Pauline ang sabihin niyo ni Gavin. Napakurap siya at biglang nailang dahil magkalapit palang mga mukha nila sa isa't isa. Po? Sabi ko, just call me by my name. Huwag mo na akong tawagin, sir. Okay po, Gavin. Trabaho na ulit? Kasalukuyang babad sa computer si Pauline dahil may gustong-gusto siyang malaman. Dahil nang marinig ng katrabaho niya na almost a month na palaging may nawawalang pera sa finance bank na kumpanya, ayaw niya itong ipagwalang pansin kaya kaagad niyang inaksyonan. May konting kagalingan sa larangan ng computer si Pauline dahil sumali siya ng computer club nung college pa siya. Kaya ngayon ay hinay-hinay niya nang nabubuksan ng sikreto. Karina de Guzman? Hindi makapaniwala si Pauline dahil may isang account ang palaging nagwe-withdraw sa finance bank na yon at tinatransfer to sa isang unknown number. Doon, pinaniwalaan ni Pauline ang kanyang nalaman na ang ex-girlfriend ni Gavin na si Karina ay ninanakaw ang pera sa kumpanya noon pa lamang. Hi everyone! I brought a coffee para sa inyo. Abot tayo ng ngiti ni Karina na pumasok sa opisina, dala-dalang mga kape na binili niya. Ito ay pagpapakitang tao upang makuha niyang loob ng mga taga roon, hanggang sa makuha rin ang loob ni Gavin. Thank you, Miss Karina. Thank you po sa coffee. You're welcome. Habang namimigay ng kape si Karina, ay lumapit si Pauline sa kanya. Binigyan niya pa ito ng kape, pero hindi yung tinanggap ni Pauline dahil nakatitig lamang siya sa babae. Why? Ayaw mo sa coffee? Ikaw, gusto kitang kausapin. Me? Teka lang, sino ka ba? Hey, what are you doing? Bitawan mo nga ako. Hindi pinakinggan ni Pauline sa Karina. Patuloy lamang siya sa paglalakad nito hanggang sa marating nilang tahimik na hallway. Ano ba? Sino ka ba ha? Ano bang balak mo sa akin? Ikaw ang dapat kong tanungin yan. Anong binabalak mo sa kumpanya? What? What the hell are you talking about? Nakita kong account mo dapat sikretong ninanakaw ang pera ng kumpanya at tinatransfer mo sa kabilang account. Nagulat si Karina dahil hindi na akalaing malalaman to ng isang normal na office worker lamang. Pero hindi pa rin siya sumuko. What? Gumagawa ka ng kwento ah? How dare you accuse me? Isusumbong ko to kay Sir Gavin. Masyado nang mabigat ang perang nakuha mo. Isusumbong mo ako? Ha? Akala mo yata hindi kita papatulan. Nagkakamali ka. I will make your life miserable and full of shame in just one move. Watch me. Binangga ni Karina si Pauline at naglakad na paalis. Naiwan doon si Pauline na may pangamba sa sarili dahil matigas ang ulo ng kanyang nakaharap dahil hindi talaga ito sumusuko. Habang nasa opisina si Pauline ay nagdadalong isip siya kung sasabihin niya ba kay Gavin bukas o hindi. Wala ngayon si Gavin dahil nasa States kaya hindi siya nakatsyempo. Pero kailangan niyang malaman, masamang ginagawa ng babaeng yun. Hindi pwedeng aabot sa puntong halos lahat makukuha na niya hindi na nalaman ni Gavin. Bukas na bukas, sasabihin ko kay Gavin.
Saan ni Pauline sa sarili habang nakatitig sa kanyang computer, kung saan na-access niya roon si Karina nga ang kumukuha ng iilang pera sa bangko. At sa hindi inaasahan ni Pauline, ay umaaksyon na pala itong si Karina. Isang drama ang gagawin niya kinabukasan at kasabay din doon ang pagsumbong ni Pauline sa kanyang nalaman. Kaya magiging isang malaking senaryong magaganap bukas at sino ang papanigan ni Gavin. Mag-isa ngayon si Pauline, isang tawag na natanggap niya mula ito kay Gavin, kaya kaagad niyang sinagot. Gavin? Pauline, nasa bahay ka na ba? Kumain ka na rin ba? Hindi itatago ni Pauline lumalambot ang puso niya so tuwing nag-aalala si Gavin sa kanya. Hindi rin mawala sa utak niya ang gabi kung saan niyakap siya ni Gavin habang umiiyak siya. Tapos na po akong kumain. Kayo po, kumusta kayo dyan? Dinner's done. I'm currently in my hotel. Uuwi ako bukas ng hapon. I hope you're okay there. How about sa kumpanya? Wala lang bang masamang nangyari? Muling naalala ni Pauline ang plano niyang magsumbong pero sa huli, hindi niya sinabi dahil alam niyang pagod sa trabaho si Gavin at baka aabot sa puntong magmamadali itong uuwi sa Pinas dahil sa mga isusumbong niya patungkol kay Karina. Kaya minabuti niyang bukas na lamang. O wala naman pong masamang nangyari. It's a relief. Anyway, I have a news about your ex-husband. Umupo sa kama si Pauline at pinakinggan ang mga balita ni Gavin. Ang sabi niya palihim na hinahanap pa rin siya nito sa kanilang lugar. Pero wala siyang alam na nandito ka. Kaya konti na lang, Pauline. Kapag nakahanap ang mga tauhan ko ng ebidensya na sinasaktan ka niya noon, diretso ko siya sa mga pulis. Kung alam ng ni Gavin kung gaano nakaramdam ng kaligtasan si Pauline nang banggitin niya yun at kung gaano nagpapasalamat ang dalaga na nakilala siya. I need 100 copies of this. Also, I will be having a meeting tonight with Mr. Will. So, I will be signing these papers after. Nakatayo hindi kalayuan si Pauline kay Gavin. Nahaltang busy na busy to sa kanyang trabaho. Kaya parang gusto lamang umalis ni Pauline dahil wrong timing na sasabihin niya ang patungkol sa financial loss na gawa ni Karina. I apologize for late interaction. What do you need, Pauline? Pero nandoon siya. Kailangan niya nitong sabihin. Sir, may gusto po akong sabihin sa inyo. Patungkol po to sa financial loss. Wait, as far as I remember, 3 weeks na yan. Hindi po pala talaga nalalaman ang dahilan. I want to have a meeting to finance department. Sir, hindi na po kailangan. Why? Nalaman na bang dahilan ng problema? Opo. Really? Umupo ka muna para mapag-usapan natin. Akmang uupo na sana si Pauline nang isang babaeng malakas sa binuksan ng pinto. Sabay sigaw sa pangalan ni Gavin. Gavin! Napatayo si Gavin nang makitang si Karina yun. Karina, what are you doing here? Di ba sabi ko... I know, bawal na ako dito. But I have a very important thing to discuss with you. And to all the workers here. What are you talking about, Karina? Nawawala ang necklace ko worth $1 million, Gavin. At alam kong isa sa nanitong kumuha. At yun, ay walang iba kunding babaeng yan. Ako? Oo, ikaw na babae ka. Nakita kita kahapon na nilipitan ng bag ko. Kaya pala. Kasi may plano kang kunin ng necklace ko. Karina, huwag mo siyang pagbintangan. Halos lahat ng nasa opisina ay napatingin sa kanila. Lalong-lalo na kay Pauline na siyang pinagbintangan na kumuha. Wala kang ebidensya para ituro si Pauline na siyang kumuha. At hindi yung gagawin ni Pauline. Now you're defending her. Bakit? Matagal na ba kayo magkakilala? Kung hindi ka naniniwala sa akin, ipapahalungkat ko ang bag niya. Now everyone, watch me. And especially you, Gavin. Binuhaghag ni Karina ang bag ni Pauline at nahulog ang lahat ng gamit dito sa sahig. Gotcha! Sabi ko na nga ba? Nasa yung necklace ko. Look everyone, ito ang kwintas ko at nasa bag ng babaeng yan. Ibig sabihin, magnanakaw siya. Hindi makagalaw si Pauline. Nanginginig ang buong katawan niya. Hindi dahil guilty siya, kundi tila halos lahat ng nakatingin sa kanya at pinagbintangan siya na hindi naman niya ginawa. Dahil alam niyang yun ang dramang sinasabi ni Karina. Hindi ko na magagawa. Iyon ang huling sinabi ni Pauline bago tumakbo ng mabilis palabas ng opisina. Pauline! Susundan sana ito ni Gavin, pero hinawakan siya ni Karina sa kamay. Gavin, tumigil ka na. Magnanakaw siya at kitang-kita mo naman. Get off your hands from me. I am done with all your drama, Karina.
Halang pong laro mo lang to upang mapahiya si Pauline. Kaya tumigil ka dahil hindi ako maniniwala sa'yo. Malakas sa hinawi ni Gavin si Karina at saka kaagad na tumakbo palabas. Pero nawala agad sa paning ni Pauline. Hindi niya alam kung nasan ito, kaya kinuha niya ang kanyang sasakyan upang pumunta sa bahay niya. Sir Gavin, what? Napatawag kayo? Base sa tracker, kasalukuyan dito sa Camarines Sur si Jaime. At higit sa lahat, patungo to sa lokasyon ng bahay ninyo. What? Pupunta na ako ron. Tumawag na rin kayo ng mga pulis. Dalian ninyo. Umiiyak na pumasok ang bahay ni Gavin si Pauline. Tahimik at madilim ang buong bahay. Dumiretso siya sa kanyang kwarto at niligpit ang lahat ng gamit sa isang bag. Nang matapos ay lumabas na si Pauline, pero isang malakas na pagsapol sa kanyang likuran ang napasigaw sa kanya at napahiga siya sa lupa. Nahuli rin kita, Pauline. Napaluwas sa lupa si Pauline dahil sa lakas ng pagtama nito ng hawak ng baton at parang nawawala ang paningin niya dahil sa baton. At nang makita si Jaime na siyang nagtama sa kanya, ay gusto niya tumakbo kaya bugla ka siyang tumayo para sana tumakas upang manghingi ng tulong. Pero bigla siyang sinabunutan ito na nagpadaing sa dalaga. Hayop ka? Nandito ka lang pala? Jaime, bitawan mo ako. Please, tumigil ka na. Huwag mo na akong saktan, please. Nagmamakaawa ko sa'yo. Hindi na ako naaawa sa'yo, Pauline. Hindi na ulit ako maluloko ng mga salita mo. Kumuha ng kutsilyo si Jaime sa bulsa. Mataas at napakatulis nito. Mamamatay ka na. Itutusok na sana ni Jaime ang kutsilyo, pero isang pagbaril na tumama sa kamay ni Jaime ang kanyang natanggap. Napasigaw siya. Doon, dumating na palang mga pulis. Hindi nito pinatunog ang sirena, kaya nahuli kaagad nila si Jaime bago pa niya tusukin si Pauline. Pauline! Kaagad na sinalo ni Gavin si Pauline na matutumba na sana sa lupa. Pauline, nandito na ako. Ligtas ka na. Nandito lang ako. Kaagad na binuhat ni Gavin si Pauline at diretsong dinala ito sa ospital, habang si Jaime ay hawak na ngayon ng mga pulis at nakakulong sa kasalanang nagawa. Gavin, please! I am begging you! Huwag mo itong gawin sa akin! Nakaluhod at umiiyak si Karina na nagpupumilit kay Gavin, pero huli na siya. Nalaman na ni Gavin at ng lahat sa kumpanya na siya ang nagnanakaw ng pera sa finance bank ng kumpanya. Sir, kunin niyo na siya. Hindi! Hindi! Bitawan niyo nga ako! Gavin, hindi mo ako pwedeng ipakulong. Mali ka, Karina. Kaya kitang ipakulong. Dalhin niyo na siya sa presinto. Ilang araw lumipas sa makalabas na ng ospital si Pauline ay doon nalaman ni Gavin ang plano ni Karina at hindi siya nagdalawang isip na ipakulong ito. Okay na bang braso mo? Oo, magaling na. Gusto niyo po ba kumain tayo sa labas? Libre ko. Really? Hindi ko yan tatanggihan. Sabay na lumabas ang opisina si Gavin at Pauline. Dala-dala ang ngiti nila sa mga labi dahil sa wakas ay nakaramdam sila ng kaligtasan at malayo sa gulo dahil nakulong na si Jaime at ganun din si Karina. Thank you, Pauline. Nabusog ako ron. Buti naman po. Kasalukuyan silang naglalakad papunta sa parking area nang biglang may dumaan na malakas sa pagharurot ng kotse sa gilid, kaya akaagad na hinila ni Gavin si Pauline. Biglang lumakas ang pintig ng puso ni Pauline nang sa may bewang humawak si Gavin gamit ang malalaking kamay niya. Are you okay? Munti ka na yun. Kaagad na bumitaw si Gavin nang mapagtanto niyang nakahawak siya sa dalaga. Saglit na nagkailangan ng dalawa dahil sa naging eksena. May malapit na convenience store dito. Mind you if we grab some drinks? My treat. Narating na rin nila ang store at nang makapili ng drinks ang dalawa, ay sabay niya nitong binayaran sa counter at habang iniskan ng cashier ang kanilang binili, ay tumitingin ito sa kanilang dalawa hanggang sa magsalita na nga ito. Excuse me po, ma'am and sir. Buy one take one na po ang condoms na binibenta po namin. Bumili na po kayo, lalo pat malapit na po ang Valentine's. What? Ito pong product namin na condoms. Buy one take one na po. Mali po kayo nang iniisip. Hindi ko po siya boyfriend. Ha? Naku, sorry po. Pero huli na. Pulang-pula ng mukha ni Gavin habang si Pauline ay pinipigilan lamang ang sarili. Sorry po talaga. Ang cute po kasing tingnan kaya nagmumukha kayong couple. Sorry po talaga.
Mali po kayo ng iniisip. Pasensya na po talaga, ma'am at sir. Ito na po ang binili niyong drinks. I will buy. Natigilan si Pauline at ganun din ang cashier nang sabihin niyo ni Gavin. Po? Buy one, take one, right? I will buy. Hindi man lang umimik si Pauline matapos ang pangyayari sa convenience store. Hindi niya aakalaing bibili si Gavin ng condoms na yon sa hindi malamang dahilan. Napakaraming pumapasok sa utak ni Pauline kung bakit niya yung binili. Pero nanatili lamang siyang tahimik, kasong problema masyado palang halata ang kanyang reaksyon. Kaya nagsalita na si Gavin. I bought it not because I wanted to, but because I felt pity for her. Standing out just to promote the sales of the condoms. Kusang napatingin si Pauline kay Gavin nang magpaliwanag ito. Naranasan ko ng halos magpumilit sa mga customers para lang subukan ang produkto ko. I started nothing, and I am here now because I begged. I did everything, even if it hurts my pride. Doon, napagtanto ni Pauline na ang dahilan ni Gavin ko bakit yun binili ay dahil nakikita niyang sarili sa mga taong kagaya ng cashier na yun at gusto niyang tumulong kahit sa maliit na paraan. Nagkaroon ng katahimikan sa kanilang dalawa kaya pinutuloy ito ni Pauline. Wala naman pong masama, di ba? Mas mabuti kang gumamit niyan. Ika nga nila, protection is better than cure. Napalingon si Gavin kay Pauline at natawa sa sinabi nito. May nakakatawa po ba? Yes, I just didn't expect. Biglang namula ang mukha ni Pauline dahil hindi niya aakalaing matatawa si Gavin sa mga sinabi niya. Kaya kagad ang iniba ang usapan. Nako, mas mabuti pang inumin natin ang binili natin. Mas maganda if malamig to. Nang makauwi, ay nakaramdam ng konting pagkahilo si Pauline dahil may alcohol palang binili niya. Imbes na dumiretso sa kanyang kwarto, ay napaupo siya sa sofa at sumandal doon. This feels good. Tahimik ang buong bahay at halos sa mga mabibigat na hininga lamang nilang maririnig. Pauline? Naka-move on ka na ba? I mean, from your ex-husband? Napalingon si Pauline kay Gavin na nakatitig lamang sa kisame. Simula nung pinagbuhatan niya ako ng kamay, wala na akong nararamdaman. Takot at galit na lang. Sa mga panahong yun hanggang ngayon ba, malungkot ka pa rin? Sir Gavin, ano yun, Pauline? paano kayo nakagawa ng ganyang tanong? Why? Is it out of sense? Kung ganun, pasensya ka na. Hindi po ganun. Ang ibig kong sabihin, paano kayo nakakagawa ng katanungan sa isang tao na kailangan niya? Na parang binabasa niyong utak ko at ginawa niyong isang tanong ang nasa utak ko. Kung tatanungin niyo po ako kung malungkot pa rin ako hanggang ngayon, ako po, malungkot na malungkot ako. Tao lang din naman po ako. Gustong maging masaya. Kailangan ng pag-ibig. At pangangailangan. Pero sa tingin ko, hindi na ako bibigyan nun. No, you're wrong. There's someone out there who likes you. Someone who will never hurt you. And someone who will make you happy. And give you everything you deserve. Pauline. Mahinang natawa si Pauline. Dala na rin ang kalasingan. Sino kaya yun? Huwag mong sabihin, ikaw yun, Sir Gavin, oh. Mahinang natawa si Pauline sa sarili niyang sinasabi, pero naglaho rin yun sa sagot ni Gavin. Yes, I'm the one who likes you, Pauline. I like you so much. Natigilan si Pauline at kusang namulang mga pisngi niya. Hindi dahil sa alak, kundi sa mga sinabi ni Gavin. Alam kong masyado pang maaga para sa'yo. Pero totoo, gusto kita, Pauline. At handa kitang pasayahin. Hindi kita sasaktan. At handa kong ibigay ang mga bagay na gustong gusto. At saka... Hindi natuloy ni Gavin ang kanyang mga sasabihin nang walang pasabing hinalikan siya ni Pauline. Gusto rin kita, Gavin. Gustong gusto rin kita. Nang sabihin niya ni Pauline, ay walang pagdadalong isip na nilapit ni Gavin ang kanyang sarili sa dalaga. Sabay higpit na yakap sa mga bewang nito. Muling nagkadikit ang kanilang mga labi, pero sa pagkakataong to ay walang tumitigil sa halikan. Mahigpit na nagyakapan ng dalawa habang patuloy sila sa pagbibigay ng init sa katawan sa madilim at maginaw na gabi, na kahit lasing sila pareho, ay alam nila ang kanilang ginagawa at handa nila itong panagutan pareho. Nagising sa liwanag ng araw si Pauline na nagbumula sa bintana. Akmang gagalaw sana siya upang humikab nang maramdamang may nakayakap sa kanyang bewang. Napakagatlabi sa gulat si Pauline
nang masinigpitan nito ang yakap sa kanya at lalong-lalo na nang maramdaman niyang mainit ang hininga nito sa kanyang liig. Sa kabilang banda ay nagising si Gavin nang maramdaman ang paggalaw ni Pauline at nang makitang niyakap siya nito ay kusang ngumiti ang kanyang labi at saka hinaplos ang buhok ng dalaga bago ulit pinikit ang mga mata. Lumipas ang isang buwan ay mas naging matibay ang relasyon ng dalawa. Kasabay din doon ay ang mas paglago ng Gloss Company. Naging partner in business ni Gavin si Pauline at kasama niya ito sa Singapore at abot langit ang saya niya dahil sa wakas ay nagkaroon na rin ang kanyang mga pangarap na makapunta sa Singapore. Kalauna ay kinasalan dilaw sa harap ng simbahan. Dumalo ang pamilya ni Gavin at ang mga kaibigan ni Pauline. Simple at puno ng pag-ibig ang nilang kasal. At sa harap ng Diyos, mga pangako na hindi lamang hanggang sa salita at mga ngiting dadalhin nila habang buhay. Hawak kamay na naglalakad sa parke silang dalawa. Kasalukuyan nilang sineselebrate ang kanilang second anniversary at naisipan nilang pumunta sa park para makalanghap ng preskong hangin. Pero isang sorpresa mula kay Pauline ang nagpatalon sa puso ni Gavin sa saya. Buntis ka, mahal? Hindi ako nananaginip, di ba? Pangiting-iting tumatango-tango si Pauline habang hawak-hawak ni Gavin ng isang pregnancy test kung saan makikita roon na positive nga na buntis na si Pauline. Mahal, totoo to. Buntis ako. Dahil nga doon nagsisigaw si Gavin sa saya. Mahal, huwag kang maingay. Natawa si Pauline nang buhatin siya ni Gavin at pinaikot-ikot ito sabay halik sa kanyang labi. Ang saya ko, mahal. Ang saya-saya ko. Mahal na mahal kita, Pauline. Ganun din ang magiging anak natin. Mahal na mahal din kita, Gavin. Gagawin ko ang lahat para sa pamilya natin. Ipapangako ko sa'yo, mahal. At doon, muling nagdapo ang kanilang mga labi. Dumaan man sa panuloko, pananakit, at kawalan ng tiwala sa pag-ibig sina Gavin at Pauline ay hindi yun naging hadlang upang muli nilang buksan ang kanilang mga puso sa panibagong yugto ng buhay. Ngayon ay masayang-masaya sila dahil sa pag-ibig na pareho nilang binibigay sa isa't isa at sa tiwalang nananatiling matibay. Dito na nga po nagtatapos ang magandang kwentong ito. Hanggang sa susunod pong mali, this is Regine here in Kuya Agustin Stories. Daghan kayong salamat!